So ito, naku, lalong umiinit. O iniisa-isa na talaga, okay? Kumbaga wala pang 24 hours mula nung balita na pina-freeze yung pong assets ni Pastor Kibuloy kasama na yung SMNI. O ngayon ito, si Jonathan Morales naman, it's your turn. It's your turn, Jonathan Morales. Yung bagong hero nitong mga DDS ay hinatulang guilty beyond reasonable doubt ng San Fernando, Pampanga Municipal Trial Court sa kasong perjury dahil sa umano'y pagsisinungaling niya sa kanyang testimonya laban sa illegal drug suspects noong 2011. Sabi ni Justice Secretary Boying Remulla, may this serve as a reminder to everyone that the court of law was founded by truth and justice, where lies and falsehood have no place, as it erodes the credibility of our government in dealing with its affairs. Yan na. Ang hirap talagang kalaban ng admin. Sisigaw na naman yung mga nasa kampo ng DDS na, martial law, martial law. Pero sino ba ang nag-elect sa mga Marcos? Di ba? Sino ba ang nagpalakas dyan? Kayo din naman. Kayo din naman ang umano dyan. Tapos, pag nakaupo na, gusto nyo makabalik sa pwesto, aawayin nyo. Tapos ngayon, makatikim kayo ng ganyan. Di ba? Sa akin, kung talagang yan yung naging hatol ng korte, di ba? Pwede naman nilang ireklamo yan. Pwede naman nilang iapila yan. Pero, ayan, kumbaga pumapatong-patong na yung problema. Si Attorney Tatay Harry Roque, may mga kaso daw, sabi ng PAOK. Siya ay meron na doon sa sa immigration, 'di ba? Meron na siyang kumbaga minamanmanan na yung kanyang paglabas-pasok ng bansa. Ito namang si Jonathan Morales, guilty beyond reasonable doubt. Okay? So, inisa-isa na. Kahapon, ando naman ako sa yung may bagong plunder na kaso, si Trillanes laban kay PRRD at kay Senator Bongo. Tapos si Senator Bato ay of course kabado na din kasi sa ICC siya yung target. Kumbaga paliit ng paliit yung mundo at palapit ng palapit na yung pong mga kaso at yung mga hirit dito kay VP Sara. Parang siya yung huli, siya yung nandun sa kaya naman ito, i-report na din natin. Okay, ano yung sinabi ni VP Sara? Yun, no? Ang Pilipinas ngayon ay patuloy na nagugutom, naghihirap at lumulubog ng dahil sa mga mapaninlang para maupo sa pwesto. Pagod na tayong makita ang bayan na napag-iiwanan, tinatrato na parang walang halaga, hindi kaaya-aya at sunod-sururan sa ibang lahi. May mga statement pa si Sara. So, tumitiran na rin siya sa gobyerno. Nararamdaman na din niya na isa-isa sa kanilang mga kaalyado o yung mga natitirang loyal sa mga Duterte ay iniisa-isa na at nagsisilabasan na yung mga kaso. Yun, yung iba sasabihin political harassment, yung iba sasabihin pero yun na nga, ang hirap kasing magturo na ikaw ay kurakot, ikaw ay ganito, ikaw ay ganito sa krimen, ikaw ay sakot sa krimen, ikaw ay masama. Pero ang dami din palang pwedeng ituro pabalik sa iyo. At yan ang nangyayari sa mga DDS ngayon. Yan ang nangyayari kay Kibuloy na ang lakas sumirit, ang lakas bumanat. Yung pala, ang dami palang mga pending na kaso. Kay Tatay Harry Roque, kahit na masakit sa akin kasi syempre, Tatay Harry. Pero ayun, may lumalabas yung kanyang connection sa Pogo. So, syempre, pwede naman niyang pwede naman niyang i-dispute yan sa korte, di ba? At ilalabanan naman niya yan. Pero syempre, hassle, kesa nakatutok siya sa pagdi-defend sa mga Duterte at kay VP Sara, mas uunahin niya at mas pinoproblema na niya yung kanyang sariling kalagayan, yung kanyang sariling sitwasyon, di ba? Na makaiwas siya sa kulungan o kung ano man ang disbarment o kung ano. Ganon din kay Jonathan Morales. Okay? Kasi anong ibig sabihin? This administration is not playing around. Okay? Meron kasi tayong mga kababayan na kahit wala na sa pwesto, kung umasta, parang sila pa rin yung nakaupo. Hindi makapaghintay. Diba? Sa 2028, pwede namang lumaban eh. Pwede namang, pag nanalo, di mag-astang hari ulit kayo. Kaso nag-aastang hari sila, wala naman sa kanila yung kapangyarihan. At ang masama dyan, meron mga pwedeng mga ibato na mga kaso. And to think na, nung panahon nila, ganyan din naman ang ginagawa nila sa mga kaaway nila.
Ano bang ginawa nila kay De Lima? Anong ginawa nila kay Trillanes? Anong ginawa nila kay Rappler? 'Di ba? Tapos ngayon, they are tasting yung pong lasa nung kanilang sariling medisina. Okay? A taste of their own medicine. Kumbaga, sabi ng iba. At yun na nga, like I said, mahirap kalaban yung admin. Ganun lang kasimple yan. Ganun lang kasimple yan. 'Di ba? Lalo na kung ang pinaglalaban mo naman ay kumbaga pansarili kasi para makabalik sa kapangyarihan eh. Ganun yung taong bayan siguro kung kinakawawa ka pero wala ka na kumbaga wala ka namang ibang intensyon, kinakawawa ka lang. Syempre yung taong bayan will support you. Pero dito alam naman ng tao na kaya lang din nag-iingayan kasi gusto nila yung power for their own. 'Di ba? So paano ka reresba ka ng taong bayan? 'Di ba kung umaabuso yung gobyerno laban sa iyo, 'di ba? So yun lang awayan talaga 'yan. And alam naman natin kung sila yung nasa kapangyarihan, gagawin din nila 'yan pabalik. So anyway, tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next vlog. Stay safe parati guys. Umiinit lalo. Okay? Bye-bye.